this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant, hustisya sa vice-presidente sa pamamagitan ng tamang proseso at higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. No one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. Ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng vice-presidente. Kong Laila de Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience. As a victim of political violence herself, pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala ni Congressman Brian Poe noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa vice-presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance
to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today. Ngayon, May 4. Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso, tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya, sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa Vice Presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat, lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa kamera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ngayon, habang tinitimbang natin ang bigat ng mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Ang bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso because this is what justice demands. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang
Huwag nating baliwalain. Huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Because we owe it to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito para sa katotohanan, para sa sambayanang Pilipino. Esteemed colleagues, beloved countrymen, malayo pa, pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Maraming salamat po.